At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang matinding balita ang tumambad sa Senado ngayong araw na ang isang leader ng sindikato ay lumantad at nagbigay ng nakakagulat na testimonya. Ayon sa kanya, ang mismong House Speaker na si Martin Tambaloslos Romualdez ay may kinalaman sa mga ilegal na aktibidad na nagdulot ng milyon-milyong pisong halaga ng mga panloloko sa gobyerno. Ngunit mas higit pa rito, isang malaking isyu ang lumutang. Tinukoy niya si President Kuting ng Norte Jr. bilang kasabwat sa mga isinasagawang pandarambong. Isang araw ng pambihirang kaganapan ng nasaksihan ng mga miyembro ng Senado at mga mamamayan ng Simang Juan, isang leader ng sindikato, ay sumailalim sa isang pampublikong pagdinig kaninang umaga. Ayon sa kanya, ang sindikatong kanya pinamumunuan ay sangkot sa mga ilegal na gawain tulad ng peking kontrata at pagnanakaw ng pondo mula sa mga proyekto ng gobyerno. Ngunit ang pinakakabuntot na pahayag ay ang pagbibigay ng pangalan kay House Speaker Martin Tambaloslos Romualdez at ang mismong Pangulo ng Bansa na si PBBM bilang ang mga tanong may koneksyon ng mga nasabing kalokohan. Sa kanyang pagninilay sa Senado, isiniwalat ni Mang Juan na siya ay ang kanyang mga tauhan ay binigyan ng proteksyon at pondo mula sa mga opisyal ng gobyerno, partikular na si Romualdez, na itinuturing niyang pangunahing tagapagtanggol ng kanilang operasyon. Ayon pa sa kanya, bahagi ng kanilang kasunduan ay ang magbigay ng bahagi ng kanilang nakarakot na pera para sa mga piling miyembro ng gobyerno at ang Pangulong Marcos mismo umano ay nakinabang mula sa mga transaksyon ng sindikato. Kinumpirma naman ng ilang senador at chairperson ng Senate Committee on Justice na hindi nila basta-basta kukunin ang pahayag ng lider ng sindikato. Ngunit binigyang diin niya na ito ay nagdudulot ng masusing investigasyon laban sa mga posibleng sangkot na opisyal ng gobyerno. Ayon sa senador, bibigyan nila ng pagkakataon si Mang Juan na magsalita at magbigay ng mga ebidensya na magpapatibay sa kanyang akusasyon laban kay Romualdez at PBBM. Sa kabilang banda, hindi pinalampas ni House Speaker Martin Tambaloslos Romualdez ang akusasyon. Sa isang press conference, marin niyang itinaggi ang lahat ng paratag laban sa kanya at igidiit ang mga pahayag ng leader ng sindikato ay walang basihan. Ayon kay Romualdez, siya ay tapat sa kanyang tukulid bilang leader ng Kamara at handa niyang harapin ang anumang investigasyon upang linisin ang kanyang pangalan. Isang malaking dagok sa administrasyon ni Pangulong Marcos ang isyong ito kung saan ang mga pinakamataas na leader ng gobyerno ay nasasangkot sa mga akusasyon ng pandarambong. Patuloy na tinututukan ng mga mamamayan at mga miyembro ng Senado ang bawat galaw ng kasong ito na maaaring magbukas ng mas malalim na investigasyon at posibleng resulta sa hinaharap. Ang Senado ay patuloy na maghanap ng mga ebidensya at pagsasagawa ng mga investigasyon upang matukoy ang buong katotohanan. Ang mga pangyayaring ito ay tiyak na magdudulot ng mga tanong tungkol sa kredibilidad at integridad ng mga nasa taas na posisyon ng gobyerno. Huwag kayo bibitiw, patuloy ating pag-uulat sa mga susunod na kaganapan. At heto nga babalita ang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kay Sara. Pero for personal reasons, bumaba siya. Alam ko ang dahilan, pero syempre in confidence yun. But nag-slide siya at nag-alyansa with the Marcoses. Yung, in fairness to Bongbong Marcos, ayaw niya naman maging presidente. Ang gusto lang niya, busy. Kaya lang nga, since wala nang tatakbo, ayun. And the reason why, magagalit sa akin yung grupo ng Marcos, pero ang katotohanan, kaya nanalo siya. 5 ang kandidato sa Panguluhan. Lacson, Lenny, Isko, Pacquiao, and Bongbong. Yun ang 4 na binanggat ko, maliban kay Bongbong Marcos, tinitira si Duterte. Di ba? Lahat sila tumira kay Duterte. But not Bongbong Marcos. He kept quiet. In fact, pinupuri niya si Duterte at sinabi niya, pag siya nanalo, he will continue with the policies. So kung kayo mga Duterte, saan kayo pupunta? Eh di syempre pupunta na kayo kay Marcos, lalo pa, nandun pa yung anak. Kaya siya nanalo. Pero kung itong 4 na ito, hindi bumanat kay Duterte, ang magandang laban nila, equal ang laban nila kasi pipili ang tao. Ngayon, since umalis si Inday at nag-ambisyon naman itong si Martin,
Una tinanggal niya si Arroyo. Siyempre, nag-react naman yung kaalyado. Umalis siya. Oh, that started the whole hulabaloo about this. Tinarget nila si Inday. Kaya pumasok na dyan, after targeting Inday ng confidential funds, binanata na si Digong. After Digong, pinasok na itong si Pastor Kibuloy. Kaya yan ang senaryo. Kailangan talaga kasi gibain nila ito habang maaga pa. Otherwise, may problema talaga sila. Can you share us kung ano na lang yung napag-usapan po ninyo ni President? Kailan? Kung ano na napag-usapan ninyo sa Ang pinag-usapan namin yung sabi ko, papatawag ka daw. Although sabi ko hindi naman obligado kasi sinabi nila na if you want, you can come or not. Pupunta ka ba? Sabi niya, paano naman ako pupunta roon? Yung congressional meeting, hindi naman tunay na hearing yan. They violate your rights. You cannot even speak. If you speak, they will stop you from speaking. Useless yan. Hindi ako a-attend sa rin. Hi, sir. Sir, may I ask lang if napag-usapan niyo po yung possible Senate run ni former President Duterte for 2025? Hindi ba sinagot niya na yon? Kasi sabi ni Inday, tatakbo yung 3 anak niya. Di ba? Sabi ni Inday Sara yun eh. Pero sir, may affirmative reaction na po from the former president Hindi, himself. ang reaction niya di ba? Nung nag-press con siya, sabi niya, kayo naman, nagpapapaniwala kayo sana kayo. Nilalaro lang kayo, naniwala naman kayo. Ako, ang advice ko sa kanya is this. Sabi ko, Mr. President, ang advice ko sa'yo, tumakbo ka munang mayor. Dahil kung ayaw ni Basting tumakbo, kailangan mo ang Davao. Pakita mo na you're leading that. Kasi yung Nograles, sinisira siya ng mga Nograles mga walang utang na loob Pakitapos niyang bigyan ng posisyon, pakitapos niyang hindi ginantihan ng ginagawa sa kanyang paglapastangan nung nabubuhay pa yung ama. Yun, niyayari siya ng gusto. Sabi ko, tumakbo ka mayor. And then, sa 2028, mag-resign ka, tumakbo kang vice president ng anak mo. Pag Duterte, maniwala ka, lahat ng mga kaalyado mo na bumaliktad lahat, babalik sa iyo yan bago magkaroon ng halalam. Bakit? Kasi sigurado kayong panalo. Napakalakas niyong mag-ama. Walang makakatalo sa inyo. Kahit ano pang gawin. If you notice, hindi ba nag-alyansa lahat? Nag-alyansa lahat ng mga partido Lahat ng partido ng mga dati niyang kakampihan. Ang kalaban, magiging kalaban, PDP laban. Pero when he ran for the presidency, wala siyang kakampi. Walang gobernador, walang mayor, except for one, Governor Amante. Walang barangay kapitan. Overwhelming. Kaya sabi ko, panalo ka kasi ang record mo speaks for yourself. Pati si Inday. Ang Pilipino, maniwala ka, hindi kayo iiwanan ng Pilipino pagdating sa halalan. Kayong mananalo. Kaya magbabalikan lahat yan. Kasi alam nila mananalo kayo, delikado na naman sila. Definitely, yan ang politika. Whether we like it or not, that is the culture. Wala ka na magagawa dyan. Sir, ano po reaction ni former President Duterte dun sa advice niyo na tumakbo siya as Vice President in 2028? Sabi niya, sige. Sige, sabi niya, ituloy mo yung advocacy mo ng Duterte, tingnan natin. Ganun naman yun. Hindi niya sasabihin sa'yo, ever since kahit na, di ba, ako nagpatakbo sa kanya, it took me 10 years, di ba? 10 taong kong niligawan niya, buwinisit. Ayaw niya nga talaga hanggang sa last minute, di ba, ayaw mag-file. Gumawa na naman ako ng paraan hanggang finally, napa-oo ko. Ganyan ang mga Duterte. Hindi mo malalaman kung ano ang gagawin nila. Sir, accurate to say at least na the former president is at least considering. Accurate yun, sir. Fair to say that one? Hindi. Not considering. He is open to any possibility. Tandaan nyo, nagsalita siya. Ako gusto ko na magretiro pero napipwersa akong lumabas dahil sa nangyayari sa bansa. Yun ang sagot ko sa tanong mo. Pero ako, kung ako tatanungin, talagang dapat tumakbo sila. Yan lang ang magiging solusyon sa lahat ng problema ngayon.
On the way, baka mga anak na. Ay, basta yung sa mayor. Pero, apo. So, attorney, sinabi nyo kasi you advise former President Duterte na tumakbong mayor. So, initially. So, ano pong sagot niya doon? Tingnan natin. Hindi, gusto niya nga ako patakboy niyang mayor eh. Pambira Pero na yung naman sa ako. Kahit anak po na niya- buhay ko rito sa Quezon City, tatakbo pa ako doon. Kay Baste naman po, ano naman po yung plan doon? Wala eh. Si Baste, wala naman sinasabi eh. Ang alam ko noon, ayaw niya maging mayor. Napuwersa, kasi hindi naman talaga siya mahilig sa politika. Pero sa mga nangyayari, baka nagbago na rin ang isip, baka tatakbo na uli. Either tumakbong mayor o tumakbong senado. Pero ako, kung tatakbo yung 3 senador, mananalo lahat yun. President. Sir, hindi pa interesado batay dun sa sagot ni Presidente na bumalik siya sa pagiging mayor. Tama ba? Wala, basta open lang siya sa lahat. Hindi mo siya mako-corner. He will never tell you. Ganun yan. Magre-respond lang yan kung may clamor. Pag may clamor, kasi I remember nung di ba, hindi na siya nag-file ng certificate of candidacy. Meron kami nga atin na premiere night dyan sa Mega Mall. Kasi, nung hindi na siya nag-file, wala na pag-asa. Tinawagan ko siya. Pag kami dalawa nag-uusap, ang tawagan namin, padre. Sabi ko, pwede ba pumunta ka rito sa Maynila? This was 1 week after sinabi niya, hindi na siya nag-file ayaw ko. Sabi niya, anong meron? Sabi ko, birthday ni Doktora, ni Selly. Pupunta ako dyan. Yun ang aking palusot. Actually, kasi mga November 27 yun eh. Yung birthday ng asawa ko, November 1 eh. Sabi ko, punta ka punta ako dyan. Pagkatapos sabi ko, pag nandito ka, makikiusap ako, kung pwede lang. Pwede ba kausapin mo yung may imbitan ako mga bilyonaryo kong kaibigan? Kausapin mo lang. Kasi ang gusto ko, kausapin ng mga bilyonaryo na susuportahan siya. Kasi hindi siya tumatanggap ng pera eh. Ayaw niya tanggapin ng mga pwede ba ako, imbitahan ko sila? Oo. Manalit sabi, dumating. Siyempre naganda ako birthday party. Unang hinahanap niya yung nagbe-birthday. Nasaan si Doktora? Sabi ko na sa clinic. Ito sa clinic, kala ko ba? Hindi. Pupunta yon. So, tinawagan ko yung asawa ko. Pambihira ka naman. Mabubuking ako ni Rudy rito. Punta ka na rito. Dumating siya. Pero after 15 minutes, umalis na yun. Kasi may clinic eh. Umalis sabi, nag-dinner. Inausap niya yung mga bilyonaryo doon. Nung matapos sila mag-usap, tanong ko doon sa mga bilyonaryo. Ano sabi ni Digong? Ang sabi namin sa kanya, Mayor, just say you might reconsider. Yun lang announcement ang hinihingi namin sa'yo. And we will pump in 1 billion campaign funds for you. Ano sagot? Wala, nag-smile lang. Manalit sabi, nung matapos yung dinner, sabi niya sa akin, Sal, meron tayong premiere night. Tayo kaibigan mo si... basta may kaibigan akong kliyenteng artista. Di punta na tayo. Di pupunta kami. Eto, kung bakit hindi pa pwedeng hindi siya tumakbo. Hindi ba sa Mega Mall may parking? Papunta doon sa mga cinema. From the parking, it will take you only 5 minutes to walk. Tanungin niyo ako, pag park namin, ilang minuto kami bago kami nakarinig sa cinema? Took us 1 hour and a half. From the parking, ayaw siyang paaniin ng tawag. Ganun talaga Sir, tumakbo kayo. Sir, 1 hour and a half. Sabi ko sa kanya, binulong ako, kita mo na, nagdeklara ka na hindi tatakbo, hindi ka nag-file. Tingnan mo ang tao. Bakit, Sal? Bakit? Panahon mo na kasi. Hindi mo po pwedeng tanggihan yan. Maniwala ako. After 1 hour and a half, nanood na kami. Nagutom kami. Alis na tayo, paalam tayo. Ganon din. Paglabas niya, another 1 hour bago kami nakaalis sa Mega Mall. Ganon katindi talaga ang tao eh. Kasi nga, kakaiba siya eh. Ang masa sa kanya, ang feeling nila, parang sila.
Di ba? Nagmumura. Prangka. Tsaka wala siya kasing bagahe. Wala siyang wala siyang agenda. Pastor Apollo Yeah. Kibuloy. Base sa pagkakaalam ninyo, nandun pa ba siya sa loob ng KOJC compound? Hindi, I'm just using my common sense. Kung ako si pastor, ba't naman ako pupunta dyan sa compound na yun ang unang pupuntahan? Napakabobo ko naman. Di ba? Saka ilang araw na sila, ilang ulit na, NBI, CIDG, wala silang nakuha. Saka, bakit naman? Kaya nga, alam mo ang advice ko nga, my show. Sabi ko, Pastor, if you're listening or watching, or anybody who is close to him, sabi ko, pwede ho ba, mag-video kayo, wherever you are, without revealing where you are. Pwede naman yan, mag-video kayo sa isang kwarto na puro puti lang, hindi nila alam. Pero maglagay kayo ng dyaryo na makikita yung date. At sabihin nyo, pwede ba umalis na kayo dyan? Wala ako dyan. Kawawa naman yung mga ginagawa na ilalabag nyo. Ewan ko, hindi ko pa, wala pa siyang ano. Sana ganun ang gawin niya para tumigil lang. Sir, question po. You've mentioned na 8 months ago you talked to Pastor Kibuloy. Yes. Saan po yun? Doon sa ano, kasi kung hindi ako nagkakamali, birthday niya. Sa? Birthday. Saan pong area? Saang lugar? Doon mismo sa Sa compound? Sa compound mismo. Okay, thank you. Doon mismo sa ano, kasi birthday niya, celebration yun eh. Di ba pag birthday niya, na-invite politicians, lahat. Yung mga bumabanat sa kanya, nandun lahat yun. Akala niya raw kasi Friday. Paano? How? Alam niyo, for a lawyer, merong notice doon, merong petsa doon. Paano mo naman masasabi nagkamali ka? Yan ang problema. Mabuti nga, 24 oras lang siyang kinulong. Dahil lang yung naging estudyante niya, parang naawa sa kanya, gawin mo na lang 24 oras. Inaanak niya pa yata sa kasal. Tornay, magandang hapon po. Jimmy Mendoza, DZAR S7 Radio. Sir, pang-7 araw na po yung nangyayaring kaguluhan sa... Pang-8 na, going 8. Pang-8 na ngayon. Linggo. Patuloy pa rin po yung kaguluhan sa compound ng KOJC. Nagsimula, ang 7 na, pang-8 na, no? Di minsan hindi po na lutang yung pagkatao ni Mayor Bastidon sa pangyayari para magbigay ng moral support sa KOJC. Bakit po? Ganito yun. Nagkini-criticize yung mga Duterte. Bakit hindi sila nagpupunta sa compound? May reason doon. They're avoiding bloodshed. Sigurado pag nagpunta sila doon, yung mga tao lalakas sa loob, baka pati yung mga pulis doon, na mga panatiko sa kanya, baka biglang mag-reverse. Talaga magkakaroon ng gulo. So, yun ang reason kung bakit hindi sila pumupunta sa lugar. And sa tingin ko, talagang dapat hindi. Sir, patuloy pa rin ba yung maisog rally sa Metro Manila at mukhang gumagapang na. Hindi lang, nagsimula na naman sila sa Liwasang Bonifacio, sunod-sunod. Anong indikasyon nito? Nananawagan ba sila para... Yung mga rally, hanggat hindi yan all over the country, malawak, araw-araw, may nagmamarcha, wala pa yan. Saka, ang isang advice ko sa kanila, huwag kayong mag-iimbita ng mga speaker na mayroong mga access to grind against the Marcos administration. Yung mga tinanggal, siyempre galit yan. Yun namang mga nag-aambisyon ma-appoint na hindi na-appoint, galit din yan. Kailangan, ang pagsalita nyo, yung mga ordinaryong tao, huwag na kayo mag-imbita na mga may pangalan na mga questionable na mga karakter kasi nakaka-turn off. Sir, last na lang. Lahat po ng mga malalapit kay Duterte, binabasag na ngayon, Mapadyaryo, People's Journal, Manila Times, Manila Standard, lahat ng dyaryo. Basag na basag ang mga Duterte. Gaano po kayo kahanda sakali bang kayo ulit ang basagin? Wala yan. Sabi ko nga, doon sa live program ko, lahat ng presidente kinalaban ko na. Mula kay Marcos, Ramos, lahat na naging presidente, Cory,
Pinoy. Ang kinampihan ko lang si Duterte dahil ako nagpatakbo eh. Kahit ito ka ako si Marcos, kinampihan ko. In fact, kinakampihan ko si Marcos on issues na tama siya like the ICC. Kinampihan ko yan. Nung pinatawad niya yung mga farmers, di ba? Huwag na kayo magbayad. Okay yan. Basta tama yung ginagawa ni Presidente, pinagtatanggol ko siya. Sa issue ng pagkabangag, yung cocaine, sabi ko, Mr. President, if you're taking cocaine, whether before or after, you admit it. Kasi you will not be judged by the Filipinos on the basis of you taking cocaine. In the same way that Obama was taking cocaine, he admitted to the public it did not affect his presidency. Trudeau of Canada admitted to using cocaine. It did not affect his credibility. Ganon din yung mga Hollywood celebrities. Ang dami ng mga tao. You will be judged on the basis of your performance as president. Ang tao, maiuunawaan kayo. Kaya, ang iba nagagalit nga sa akin, bakit hindi ko sinusuporta niya. Mag-resign ka na, bangag. Ay, hindi. Sabi ko, unang-una, hindi pa naman, hindi pa proven, kasi hindi naman niya inaamin eh. Walang amin. Wala ring hair follicle test. So madaling sabi, hanggang ngayon, question mark yan kung gumagamit ka o hindi. What we can do only is to speculate. Dahil ayaw mo magpa-test, ibig sabihin, takot ka. Baka nga totoo. Ayoko ng spekulasyon. Kailangan palaging yung factual. Yan ang training ko as a lawyer. Sa kaso ng KOJC, Ano yun? sa pag-uusap niyo po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, napag-usapan niyo ba ang status sa KOJC at ano po ang kanyang... Meron na siyang nabanggit? statement doon eh. Ang haba na nga ng statement niya eh. Sinabi niya na yung kanya. Meron na siyang statement doon. Ang haba na. Do you have a copy of that statement? Di ba nilabas na yan? Yun na. Hindi na babago yung posisyon niya doon. Doon sa issue po sa Quad Committee hearing, ano po? Di ba? Ano sinabi? Sinabi niya na rin. Di ba sinabi ko na he will not attend. Paano po yung mabibigat po yung mga binabanggit doon sa Quad Committee, may kugnayan po doon sa war on drugs niya? Mabibigat nga puro based on hearsay naman eh. Apart from based on hearsay, if you will examine this statement, hindi naman sinabing inutos na pumatay eh. Yun ang dating sa kanila. Kung baga, sa mga pulis, kung sinabing kailangan mawala ang sindikato, ang feeling nila, kailangan patayin natin. Hindi naman yun ang utos eh. Ang utos is you neutralize. Pakulong nyo. Demanda nyo. Ngayon, kung pinapatay na kayo, alam ka namang magpakamatay kayo. Hindi pa unahan nyo na. Okay. Attorney, yes sir. Freddy Lazaro from Manila Bulletin. With this scenario now sir, what would be your advice to Kibuloy sir? Alam mo, nauunawaan ko yung kanyang posisyon eh. Ilagay niyo ang sarili niya, kahit ako, kung ako si pastor, alam ko, kikidnapin ako at papatayin ako, ba't ako susuko? Di ba? Tapos, assuming even na hindi ako kidnapin ng Amerikano, haharap ako sa hukuman, walang bail, hindi bail bond. Hindi ka mabibigyan ng bail bond. Kasi heinous crime eh. Magpapile ka ng petition for bail, malabo rin yun. I-deny lang yun. Tsaka nga, inilarawan na akong guilty. Wala akong laban. Okay, tingnan nyo. Sumuko ba si Bantag? Hindi. Bago pa umalis si Alice Go, ako rin ang nagsabi na yan si Alice Go, magiging Alice Gun yan. Bago pa nangyari yung... Sabi ko, hindi ako magtataka kung yan ay tatakas din.
Sinisiraan nyo ng sinisiraan. Kung makapagtanong kayo, akala mo, ang gagaling nyo, ang lilinis nyo. Isa lang nga napuri kong senador. Sabi ko, ang gayahin nyo magtanong na disente, malumanay, edukado, matalinong tanong. Si Senador Gatchalian. Ganon dapat ang tanong, hindi nang hihiya. Sasabihin niya, pwede ho akong mali, pero tatanungin ko po ito para may pagkakataon kayo. Tatanungin niya. O yan din si Senador Robin Gatchalian. Kung magtanong Robin Padilla, mahusay, malumanay din. Hindi yung mayayabang na kung makaasa mo, ang gagaling. O tinan mo yung mga nangyari sa kongresista. Inapin nila si Inday Sara doon. Sinemplang sila. Di ba? Halos natameme sila. Natataranta sila. Hindi nila malaman kung ano yung sasagot. Kasi, ang problema sa kanila, they forgot that number one, she was invited as a guest. Number two, she is the second highest official of the land representing the executive branch. Dapat binigyan mo ng courtesy yun. Binastos mo. Bakit binastos? Ang unang tanong ng isang leftist-leaning na party representative tungkol sa confidential funds. Hindi ba kabastusan yon? Anong prueba mo? Ayun, kung ano yung sinabi ni Arroyo sa ni Inday Sara, tama mo lahat yun. Number one, yung confidential funds, pinag-usapan na 2 years ago, extensively. And because of that discussion, nag-decide sila na wala ng confidential funds the following year. Kaya wala ng confidential funds. Ngayon, ang topic mo ay budget hearing for next year. Bakit mo naman kukulitin si Inday doon sa confidential funds? Ang reason is kasi merong notice of disallowance. Pero irrelevant to yung notice of disallowance. Tama yung sinasabi ni Inday. Hindi pa naman tapos ang investigasyon niya. Bakit yung isinasama yan? Apart from wala yan sa topic natin, wala yung notice of disallowance. May procedure ang COA. Ano ba ang disallowance? Yan ang notice of disallowance is telling yung mga naggastos. Yung gastos mo, mukhang sa tingin namin, mali ito. Kaya i-reimburse mo ang gobyerno. But you're given 6 months to explain, my God. So madali sabi, hindi pa final yun eh. So bakit mo papasok yun? Tama yung sinasabi ni Congresswoman, former President Arroyo at si Inday na mali. O kaya, binastos nyo, binigyan kayo, pinakain kayo ng sarili nyong mga banato. Ayan, ang mukha kayong tameme. Dahil meron ba tayong Coke Zero dito? Pahingi naman, From the bulletin. Yes, sir. Siguro, this would be the last, sir. So, as a legal counsel, so what would be the best advice? What would be your best advice to the government to contain this concern? Sinabi ko na ako kanina na ang remedyo nyo, takbo uli kayo sa lower court. Ipakita nyo na yung kanyang order na cease and desist from acting illegally na hindi naman nila sinusunod, nandun pa rin. Magsumiti sila ng prueba. Anong prueba? Yung mga taong nandun, ilagay nila sa hukuman. At lahat na video na nagpapakita na meron talagang paglabag. Yun ang dapat gawin nila para ma-appreciate ng hukuman. Otherwise, hindi papansinin ng hukuman yun kasi hindi naman ebidensya sa court yun. Ngayon, if it's denied, go to the Court of Appeals. Pag na-deny pa, then go to the Supreme Court. Yun ang pinakauli. Magkakaroon na tayo ng resolution doon. And meanwhile, yung mga tao, magpaano kayo? Huwag niyong tigilan yung pagpuprotesta nyo sa mapayapang pamamaraan.
I will emphasize that. Kailangan talaga peaceful lang. Yung ginagawa ng mga followers ng Kingdom of Jesus Christ sa Liwasang Bonifacio, disiplinado yatang rallying nakita ko yun. Nagsasayawan lang, nag-express na, gano'n sana. Para madaling makakuha ng simpatiya. Oh, yun naman. Bakit di nyo tinatanong yung ginagawa sa inyo ng media? Bakit wala yata nagtatanong? Kasi, hindi ba, yung mga kinukuyog yung mga mainstream media. Kasi naman, yung mga network, yung mga bosses, hindi naman yung mga reporters may kasalanan Siyempre, ang instruction, hindi mo ilalabas yung nangyayari doon. Kasi, maapektuhan yung kanilang mga negosyo. Natural lang yun o kaya, pero alam nyo, hanga din ako sa mga networks ngayon, mga mainstream. Nung panahon ni Duterte, lahat sila, kinontra nila si Duterte, di ba? Wala namang kakampi si Duterte during his administration. Tatapang nila. Ngayon suddenly, biglang